Cine Recap PH. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay hango sa totoong kwento ng dayuhang mamamahayag at ang buntis na asawa, na dinukot ng militanteng grupo sa bansang nakakaranas ng kaguluhang pampulitika at armadong labanan. Ang pelikulang ito ay ang Chinese drama thriller film na ipinalabas 2025 na pinamagatang Escape from the Outland. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Sa isang bansa sa Africa na tinatawag na Uler, na noon pa man hindi na matapos-tapos ang sigalot laban sa grupong extremist na gustong pabagsakin ang gobyerno, walang sinisino ang mga ito maging ang mga sibilyan na walang kalaban-laban na dadamay. Sa ibang bahagi ng lugar, si Ma Xiao ay isang Tsinong dayuhang mamamahayag na nagtatrabaho sa rehiyon, bukod sa pag-uulat ng mga balita. Tumutulong din siya sa pamamahagi ng supply sa mga lokal na residente kasama ang isa pang kasamahang mamamahayag na si Lao Tian. Ang asawa ni Ma Xiao ay isang doktor sa rehiyon na si Pan Wenjia. Siya ay voluntaryo sa isang ospital na malapit na matatapos ang misyon, 20 linggo na ang kanyang pagbubuntis at naghahanda na sa pag-uwi sa kanilang bansa. Isa pa sa malapit ng uuwi ng China ay si Miao Feng, isang inhenyero sa komunikasyon na may tungkuling magpanatili ng operasyon ng isang lokal na signal base station. Ngunit nagkaroon ng problema ang istasyon na kailangang personal na puntahan para maayos. May layo itong 200 kilometro o higit kumulang 2 oras ang biyahe. Nagpasya si Ma Xiao na sumama pero tutol ang asawa dahil aalis na sila. Nakiusap ito na mahalaga sa kanya na makabuo ng magandang kwento dahil nakasalalay ang lahat ng kanyang karera sa binubuong balita. Pumayag na si Wenjie pero sumama ito sa kanilang lakad, na mayroong kalayuan sa embahada ng lugar. Nakita nila sa daan ng mga nakahintong sasakyan na hudyat ng may kaguluhang nagaganap. Bilang doktor laging nakahanda si Wenjie na tumulong sa tawag ng pangangailangan, habang napanood ni Miao Feng sa balita ang pag-atake ng militanteng grupo sa bayan ng lugar. Isa pang bus ang natagpuan nilang maraming sakay na sugatan na agad tinubunan ng doktora ng kanyang makakaya. Sa kabila ng panganib gusto pa ring ituloy ni Miao Feng ang pagsuri sa base station ng mag-isa, pinasama na ng doktora ang asawa upang tulungan ito at sasamahan niya ang mga sugatan patungo sa ospital. Umalis na agad ang dalawa na may 3 kilometro na lang ang layo, subalit pagdating sa lugar inabutan nilang bumagsak na ang base station matapos pasabugan, nasa biyahe na rin ang bus para dalhin sa ospital ang mga sugatan. May nadaanan silang bata sa sasakyan na humihingi ng tulong. Hinintuan nila ito upang tulungan, ngunit nang lapitan ng driver nagpapanggap lang palang patay ang militanteng grupo. Pinaulanan ng mga ito ang bus ng bala na pumatay sa halos lahat ng sakay. Ang mga naiwang buhay ay marahas na isa-isa ring tinuluyan ng grupo. Pagbalik ng dalawa, nasaksihan nila ang pagpatay ng militia sa mga sibilyang bihag, at pinasabog rin ang tulay na tanging nagkokonekta pabalik sa bayan. Napilitan si Miao Feng na maghanap ng ibang daan para makauwi. Habang binabaybay nila ang kalsada may nakaharang sa kanilang daraanan, nang suriin may mga armadong lumabas at dinukot ang dalawa. Ang dumukot ay hinihingian sila ng ransom ng kanilang pamilya bawat isa kapalit ng kalayaan, subalit walang signal dahil sa pagbagsak ng station. Nakiusap si Ma Xiao na tatawagan ang asawa pag nagka-signal para magpadala ng pera. Samantala, ang mga taga-embahada nag-report na sa otoridad sa pagkawala ng kanilang 3 kababayan, ngunit hindi sila matutulungan ng pulis, dahil hindi na kontrolado ang kabilang tulay kung saan sila huling nakita. Pinayuhan ang mga ito na sa army na humingi ng tulong. 3 araw ang lumipas, napansin ni Miao Feng na 2 tao lang ang dumukot sa kanila. Nagplano itong tumakas at nilabanan ang masasamang loob, nagawa nilang makawala at nakakuha ng armas ngunit napag-alamang babae pala ito. Nadiskubre ng 2 na mag-asawa lang ang dumukot sa kanila, na gusto lang mabilhan ng prosthetic legs ang anak kaya nagawa nila ang krimen. Humingi ng tawad si Latif sa nagawa at ang asawa na si Maya. Abala man ang ginawa sa kanila, wala na rin silang magagawa at agad nang umalis sa nayon na pinagdalhan para umuwi, ngunit habang nasa biyahe na uubusan na sila ng gas, huminto ang mga ito sa abandonadong sasakyan para magbaka sakali kung saan bago pa lang ang mga patay na iniwan. Nakahanap sila sa sasakyan, ngunit ang kasiyahan ng dalawa ay nauwi sa karumaldumal na pangyayari, matapos makaapak si Miao Feng ng landmine na sumabog sa kanya. Takot na takot si Ma Xiao na baka siya rin pero nagdahan-dahan itong lumapit sa kaibigan upang tulungan, at dinala pabalik sa nayon para humingi ng tulong.
Ngunit nang balikan binawian na ng buhay si Miao Fang, hindi man matanggap ni Ma Xiao wala na rin silang magagawa pa, doon na rin ito inilibing ng mga taga-nayon upang mabigyan ng disenteng burol. Wala nang ibang daan pabalik sa syudad sa pagkaputol ng tulay, ang tanging daan na lang ay sa pamamagitan ng bundok ngunit puno ito ng landmines. Nakakalabas-pasok lang ang mga taga-nayon dahil sa ulo nila ang kinaroroonan ng landmines. Humingi ng tulong si Ma Xiao ngunit wala rin itong gas na maibibigay. Nagalit siya nang hindi ito makakauwi lalo't inaalala niya ang asawa, ngunit nanganganib din ito pag lumabas dahil puno ng milisya ang paligid ng nayon, may malaking pabuya para sa mga dayuhan pag nahuli. Walang nagawa si Ma Xiao kundi manatili na muna sa nayon, ang anak ni Latif na putulan ng paa sa landmine habang nagpapastol, pansamantala niyang nilagyan ng paa ang anak sa pamamagitan ng basyo ng bala, pero ang inaalala niya pag lumaki na ito kaya nagawa nila ang pagdukot para makabili ng prosthetic. Ang mga taga-nayon sinusubukang magtanim ng kamatis ngunit bigo silang makabuhay ng kahit isa. Naalala ni Ma Xiao ang itinuro ng kaibigan ng tamang pagtanim ng kamatis sa pamamagitan ng storage box. Wala sila nito kaya naisip niya ang basyo ng landmine upang pagtaniman. Tinuruan rin ito sa tamang daan upang maiwasan ang mga nakatanim na bomba sa pagmamarka sa mapa. Isa pa sa talento ni Ma Xiao ang pagguhit, ipinakita ni Latif ang larawan ng anak na 9 na taon nang nawawala para mahanap. Makalipas ang ilang linggong pananatili nagbunga din ang tanim ni Ma Xiao, binansagan siya ng mga taga-nayon na Mr. Tomato. Isinama naman ito ni Latif sa kalapit na bayan dahil magbubukas ang palengke isang beses sa isang buwan, nagbabaka sakali siyang makakuha sila ng gasolina. Pagdating sa bayan ipinakalat nila ang mga larawan na iginuhit ni Ma Xiao. Nasaksihan niya rin ang militanteng grupo na dinudukot ang mga kabataan at babae, umiwas sila sa gulo upang ipagpatuloy ang kanilang pakay. Isang dayuhang Tsino ang napansin ni Ma Xiao na kalahi niya sa lugar. Sinundan niya ito at nagpakilalang magkababayan sila pero bata pa lang nasa Euler na si Joe na naninirahan. Sa ngayon isa itong negosyante na madalas kausap ang iba't ibang militanteng grupo, nakiusap si Ma Xiao na mahiram ang kanyang radyo ngunit naniningil ito ng mahal. Wala siyang perang pambayad kaya sa pilitan niya na lang itong inaagaw, pinigilan siya ni Latif ngunit hinahamon siya ni Joe na iputok ang baril kung kaya niya. Subalit dumating ang kausap nitong militanteng grupo na nagpilit sa kanilang magtago, bigla namang umatake ang iba pang grupo sa lugar, nagkaroon ng matinding labanan na pumatay sa mga sibilyan na walang kalaban-laban, nagtago ang dalawa upang hindi makita at nasaksihan ang marahas na Iron Army na pinamumunuan ni Said. Halos magdadalawang buwan nang nananatili si Ma Xiao sa nayon, isang bata ang napansin niyang marunong sa pagmamaneho, nalaman niyang mayroon silang sasakyan at nakatira sa kalapit na nayon. Sumama siya sa bata sa kanilang nayon sa pag-asang makauwi na, pinagtitinginan ito ng mga taga roon pero hindi niya pinansin at nakakuha ito ng gasolina. Ngunit ipinahamak lang pala siya ng bata bilang dayuhan na may malaking patong sa ulo. Sumugod ang mga taga-nayon pero nagawang makatakas ni Ma Xiao habang ang pinuno ng nayon nagsumbong sa Iron Army. Nakabalik siya sa sasakyan subalit nagdatingan na ang militanteng grupo, itinago siya ng kaibigan kasama ng mga bata sa ilalim ng lupa at hinanap ang anak. Dumating si Said hinahanap sa hepe ng nayon ang dayuhan, pinatay ito ng rebelde nang itinatangging may itinatago sila na naririnig sa loob ang putok ng baril. Nakita rin si Latif at tinanong, itinatanggi rin ito na may dayuhan silang itinatago dahilan ng sinaktan siya ni Said, hindi na kaya pang tiisin ni Ma Xiao na may magbuwis pa ng buhay para sa kanya, lumabas na ito upang hindi na mapapahamak ang kaibigan. Isa pang binatilyo ang dumating na nakita ng grupo, kinuha rin nila ito at pinatay ang kanyang ina na nasaksihan ng lahat, agara na ring umalis ang militanteng grupo na nagtungo sa kanilang kuta sa ilalim ng bundok kung saan bihag ng mga ito ang iba pang mga dayuhan. Nakita roon ni Ma Xiao si Joe na nahuli rin nila, may dumaan namang drone kaya agarang tinagpa ng militanteng grupo ang lahat upang hindi sila matunten ng gobyerno, na kasalukuyang nag-ooperate para sa paghahanap sa mga dayuhang dinukot kasama sa pakikipag-ugnayan ng embahada ng China. Kinabukasan inilabas na ng kuweba ang lahat ng bihag, hindi inaasahang makita ni Ma Xiao ang asawa na hawak rin pala ng militanteng grupo. Gusto man niyang lumapit para kumustahin ang asawa pero hindi niya magawa dahil maaari lang itong mapahamak. Ibinyahe ang lahat sa ibang lugar para sa paglilipat ng lungga ng militante. Nasaksihan ng mga ito ang pagpatay sa isang dayuhan na 3 buwan ng hawak ng grupo, na walang pakialam ang gobyerno sa kanya kaya pabigat na lang ito sa kanila.
Sa kabila ng paghihirap ng mga bihag, gumaganap si Wenjia na doktor para sa lahat at binigyan siya ng supply na gamot para sa may mga sakit. Sa isang sandali nagkaroon rin ng pagkakataon ng mag-asawa na magkausap para magkumustahan sa isa't isa ng palihim. Ipinakita ng doktora na naitago pa nito ang kanyang telepono ngunit wala ng baterya. Isang gabi habang natutulog ang lahat, dalawa sa dayuhang bihag ang nakatakas ng kulungan. Ang bagitong nagbabantay nila tigaw ni Said sa kapabayaan na napapanood ng lahat, ngunit isa pa sa bihag ang binawian na ng buhay. Lumipat ulit ang militanteng grupo kasama ng mga bihag na naglakbay ng malayo sa desyerto. Nagsasanay rin ang mga ito ng bagong kabataan para sa susunod na henerasyon ng kanilang grupo. Ang militar patuloy sa paghahanap sa militanteng grupo, sa pamamagitan ng mga kuhang larawan ni Ma Xiao sa kanyang kamera na ginamit ng rebelde. Nakakuha sila ng palatandaang buhay pa ang mga dayuhang bihag. Isa sa miyembro ng militanteng grupo ang nahuli ng militar. Hinanap sa kanya ang kinaroroonan ni Hasud, ang leader ng militanteng grupong Iron Army, ngunit ayaw itong magsalita. Ginamit ng militar ang kanyang pamilya na hawak nila. Napilitan rin itong magsalita ng lokasyon ng kanilang leader na nagkukuta sa minahan na pinapatakbo ng gitnang silangang kumpanya. Samantala, dumating na ang grupo sa minahan upang ilipat sila roon kung saan nagkukuta ang Iron Army. Nahuli rin ulit ang tumakas na dalawang dayuhang sundalo. Tinawag ng leader ng militanteng grupo na si Masud si Said dahil sa kapabayaan na natakasan ito. Bilang pangalawang pagkakataon binigyan siya ng itak upang putulin ang binti ng dalawang dayuhan nang hindi na muling makatakas, bilang babala na rin sa iba kapag sinubukan nilang tumakas gayon ang sasapitan. Matapos ang marahas na parusa, tinawag ang doktora upang maggamot dahil pinagkakatiwalaan na siya ng militanteng grupo sa panggagamot. Ang bihag naman dinala na sa kani-kanilang kulungan sa loob ng kuweba. Nakilala ni Ma Xiao ang binatang bantay kung saan ito ang anak ng kaibigan na si Latif na matagal na niyang hinahanap. Sinubukan nila siyang kausapin ngunit masyadong mailap ang binata. Kinabukasan, lumapit ang binata na bigla na lang pinaghahampas si Ma Xiao. Nagpapanggap lang pala ito para ilayo siya sa iba dahil gusto niyang malaman ang alam nito sa kanyang pagkatao. Sinabi ni Ma Xiao na kilala niya ang kanyang magulang sa tulong ni Joe na taga-salin ng wika. Tutulungan nila itong mahanap ang magulang kung makakatakas sila, ngunit hindi ito pumayag dahil pag nahuli sila siguradong puputulan lang sila ng binti. Nagdaan pa ang mga araw, sa pakikipag-ugnayan ng embahada ng China at gobyerno na kapag padala sila ng pagkain at ilang gamit sa mga bihag na dayuhan, may sulat rin para sa mga Chino na nagbigay sa kanila ng pag-asang makalaya kabilang si Joe. Subalit sa hindi inaasahan, ang kamera ni Ma Xiao na nakuha ng mga rebelde na diskubre ni Said na may ugnayan ng doktora at ang isa sa bihag, napag-alaman nilang mag-asawa ang dalawa kaya ipinatawag ang mga ito upang parusahan sa pagsisinungaling. Gusto ni Said patawan ng kamatayan ang doktor dahil sa pagdadalang tao, wala na itong magiging silbi sa kanila. Sumang-ayon si Masud hindi dahil sa pera kundi bilang babala na rin sa lahat na magkaroon sila ng takot. Balak sunugin ng buhay si Wenjia sa harapan ng lahat, pero bago pa magawa ni Said dumating ang napakadaming drone na inilunsad ng militar upang bombahin ang kuta ng militanteng grupo, na target si Masud na matagal nang pinaghahanap ng gobyerno. Gustong ipatigil ng pamunuan ng Foreign Affairs ng China ang pag-atake, dahil maaaring madamay ang kanilang kababayan. Nakita sa camera footage ang doktora pero hindi pumayag ang militar, pinaiwas na lang nito ang direksyon ng mga sibilyan. Sa tindi ng mga pagsabog nagtakbuhan ang lahat papasok sa loob, tinulungan naman ng binata si Ma Xiao mula sa mga kasama upang balikan ang asawa at iligtas. Naghahanda na rin silang tumakas kaya kumuha ang binata ng mga sapatos upang may magamit, habang inihanda rin ni Joe ang mga gamit ng doktor. Patuloy ang pambobomba sa lugar pero walang ibang iniisip si Ma Xiao na mailigtas ang asawa, ngunit nakita sila ni Said at balak pigilan buti na lang wala na itong bala. Sa pilitan ng tinutol ni Ma Xiao ang tali at hinarap ang rebelde gamit ang galon ng gasolina. Pagbagsak ng mga bomba nasunog ito at agaran na silang tumakas papasok sa loob. Kumuha ang binata ng ilang supply na kailangan sa paglalakbay at dinala ang mga ito sa daanan palabas ng bundok, na may kahirapan ang daan at muntikan ng mahulog ang doktora pero nagawa rin nilang makaakyat. Pagdating sa itaas muntikan na silang nasabugan kung hindi napigilan ng binata ang pagbukas, na may mga pampasabog palang nakalagay sa labas. Pinutol ng binata ang tali at tuluyan na silang nakalabas pero nagpaiwan ito,
dahil pag sila ang mahuli ibabalik lang sa kulungan, iba ang usapin pagdating sa kanya dahil siguradong papatayin siya ng kanilang leader. Nagsimula ng maglakbay ang tatlo sa disyerto na halos walang pag-asang makakita ng sibilisasyon. Nagpatuloy lang ang mga ito at ginamit ang mga nahuling hayop bilang pagkain para may lakas. Habang nagpapahinga, biglang may narinig silang sasakyang dumaan kung saan hinahanap sila ng militanteng grupo. Nagpatuloy na ulit ang mga ito sa paglalakbay na sinusundan ng bituin bilang kanilang direksyon. Ngunit nagkaroon ng matinding paltos ang doktora sa sapatos na suot. Doon na muna sila nagpalipas ng gabi at naghanap si Joe ng kanilang makakain. Subalit dumating ang militanteng grupo sa lugar, agad nagtago ang mag-asawa sa itaas ng puno upang hindi makita, ngunit balak magpahinga ng grupo sa kanilang kinaroroonan. Habang naghanap ng panggatong para sa pagpapaapoy, nakita ang mag-asawa ng bata na kasama noon ni Ma Xiao sa nayon, hindi ito nagsumbong at sinubukang lumipat pero hindi pumayag ang leader. Lumipas ang oras may napansin itong tubig na hindi sa kanila, agad ipinahanap ang mga dayuhan na hinihinalang naroon lang sa malapit nagtatago, bago pa mahuli nagpakita na si Ma Xiao upang iligtas ang asawa pero bumaliktad ang bata sa grupo. Dumating rin si Joe para iligtas sila at pinagtulungan ng dalawa na mapatay ang leader ng militia. Masaya ang bata na nagkita ulit sila ng Uncle Tomato ng ligtas. Isinama na nila ang bata sa pagtakas gamit ang mga nakuhang motorsiklo upang mas mapabilis. Hindi nagtagal nakakita rin sila ng nayon at nakiusap sa may-ari ng bahay para magpalipas ng gabi. May nakuha namang ideya si Ma Xiao, humingi ito ng mga baterya para magkarga ang telepono ng asawa, na maya-maya pa nakatanggap ng mga mensahe mula sa embahada. Tinawagan nila ang ambasador upang ibalita na nakatakas sila, sa pamamagitan ng pinakamalapit na base station sa lugar pinapapunta sila roon, upang masagip na nagbigay ng pag-asa sa tatlong dayuhan. Kinabukasan pinuntahan nila ang tower na matagumpay nilang narating, di rin nagtagal dumating ang ipinadalang helicopter para sa kanilang sundo, ngunit kasabay nito dumating rin ang buong puwersa ng militanteng grupo na Iron Army. Napabagsak ang helicopter bago pa makalapag. Tumakas ang tatlo patungo sa burol habang sumabog din ang ilang sasakyan sa mga nakatanim na landmine sa paligid. Hindi pa rin tumigil ang militanteng grupo hanggat hindi sila madakip, sa kawalan ng pag-asa biglang dumating si Latif para iligtas ang kaibigan, tinamaan naman si Joe pero hindi nila ito iniwan at isinama sa pagtakas. Patuloy pa rin silang hinahabol ng militanteng grupo, sa kabutihang palad may dumating na attack helicopter at nailigtas ang mga ito. Nang mapansin ni Ma Xiao ang binata gusto niya sana silang huminto, ngunit napatay ito sa pag-atake, hindi na lang sinabi ni Ma Xiao na ito ang hinahanap na anak ng kaibigan. Sa kabila ng panganib na may dudulot kay Latif isinama sila nito pabalik sa nayon upang magamot ang sugat, alam na ng milisya ang kanilang kinaroroonan, pero dumating ang militar upang iligtas ang mga dayuhang Chino, kung saan ligtas na sila ngayon. Bago magpaalam ipinaampon ni Ma Xiao ang bata kay Maya dahil ulila na ito sa magulang, at nagpasalamat sa malaking tulong ni Latif sa kanilang kaligtasan, dumating din ang kasamahan at ang ambasador upang sunduin ang mag-asawa. Sa panig ng militar matagumpay nilang napatay si Musod sa tulong ng mga kuhang larawan ni Ma Xiao sa kanyang account, dahil dito ibinigay sa kanya ang pabuya para sa ulo ng rebelde. Di rin nagtagal inabutan na ng panganganak ang asawa sa bansa. Nanalo rin sa World Press ang kuhang larawan ni Ma Xiao na binansagan siyang Mr. Tomato, at naibigay ang ipinangako niyang prosthetic leg sa anak ng kaibigan. Sa ngayon si Joe bumalik ulit sa kanyang negosyo, habang nakabalik na rin ang mag-asawa sa China na payapa nang namumuhay bilang isa na ngayong pamilya. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!